ating lahat. Tayo po ay sumandaling manalangin bago po tayo magsimula sa ating devotion sa umagang ito. Panginoon, salamat po Lord sa isang napakagandang umaga. Kami po ay lumalapit ng may mapagkumbabang puso. Panginoon, dalangin po namin Lord na kayo po ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. At Lord, maintindihan po namin ang mensahe mo, ang kapangyarihan ng panalangin at kung paano po ito makakatulong sa aming buhay Kristiyano. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tema po ng ating devotion ngayong umaga ay ranasan ang kapangyarihan ng panalangin. At ang ating pong Bible verse ay matatagpuan chapter 6 verse 18. At ang sabi po dito ay, "Nalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng pagkakataon, nang may iba't ibang uri ng panalangin at mga kahilingan, maging alerto at patuloy na manalangin para sa lahat ng bayan ng Diyos." Napakahalaga po ng panalangin sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ito po ang direktang linya ng ating Diyos, ang ating connection sa Kanya. Sabi po sa ating Bible verse ngayon na dapat po tayo manalangin sa lahat ng pagkakataon, ano man po ang ating sitwasyon. At ito po ay may iba't ibang uri. Ito po ay pwedeng kahilingan, pasasalamat, pagsamba at pagpapakumbaba. Una po, ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng lakas. Kapag tayo po ay maharap sa mga pagsubok at hamon sa buhay, ang panalangin ang nagiging sandigan po natin. Hindi ibig sabihin ito na mawawala ang lahat ng problema, pero nagbibigay ito ng kapayapaan sa ating puso at kaalaman na hindi tayo nag-iisa. Kapag tayo po ay nagdarasal, inaangat po natin sa Panginoong Diyos ang ating mga pasanin at siya po ang nagbibigay ng kapayapaan na lampas sa ating pag-unawa. Pangalawa, ang panalangin po ay nagbibigay ng direksyon. Magitan po ng panalangin, hinahanap natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kapag tayo po ay naliligaw o hindi natin alam ang dapat gawin, sa pamamagitan po ng panalangin, binibigyan tayo ng karunungan at kaliwanagan ng Diyos. Sinusunod natin ang patnubay ng Holy Spirit sa atin sa tahimik ng mga sandali ng panalangin. Pangatlo, ang panalangin ay may kapangyarihan upang magdala ng pagbabago. Lamang ito nagbabago ng ating kalagayan, kundi nagbabago rin po ito ng ating puso. Maraming beses maaring hindi agad sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin ayon sa ating inaasahan, ngunit sa proseso po ng panalangin, tayo mismo ay hinuhubog ng Diyos. Natututo tayo magtiwala sa Kanya at nagiging mas malapit tayo sa Kanya. Sa ating pong pang-araw-araw na buhay, hinihikaya tayo ng verse na ito na maging alerto at palaging manalangin para sa lahat ng bayan ng Diyos. Hindi lamang ito tungkol sa ating sariling pangangailangan, ngunit bilang isang katawan ni Kristo, kailangan po nating ipanalangin ang ating mga kapwa Kristiyano. Kapag tayo po ay nanalangin para sa isa't isa, pinapakita po natin ang pagmamahal at malasakit na tinuro po sa atin ni Jesus. Sa pagtatapos, nais ko pong hikayatin na gawin natin ang panalangin bilang isang pangunahing bahagi ng ating buhay. Tuwing umaga, simulan po natin ang ating araw sa panalangin. Sa bawat pagkakataon, sa mga simpleng bagay o sa malaking desisyon, ialay po natin ang lahat sa Diyos. At manalangin din tayo para sa ating mga kapatid sa pananampalataya, sapagkat ang ating mga panalangin ay may kapangyarihang magdala ng pagbabago sa ating sarili, sa ating pong komunidad at sa buong mundo. Bilang pagtatapos, tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe. Salamat Lord dahil muli ay niremind mo kami kung gaano po ka-powerful ang prayer. Dalangin po Lord namin na sa bawat araw na darating Panginoon ay unahin po namin sa aming paggising ang kausapin ka, ang manalangin sa iyo at magtiwala sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.